Eto si Roque, mga kababayan. Eto, ayan oh. Bakit hindi ba nagkakaisa itong mga ano na 'to, mga malalaking channel, mga ABS-CBN? Oh, hindi ba kayo nagkakaisa, pati Team MR nakikiisa sa inyo? Kada na lang po makikita ko ang litrato ni Roque, mga kababayan, buka ang bunganga. Lagi yung nakabuka ang bunganga. Yung tipo ho bang ready kumain ng hotdog? Oh, tender juicy ang ika ko ha. Wala po akong ibang ibig sabihin dyan po. Oh, tender, parang kasyang-kasya ang tender juicy hotdog. Kapag ka po kapag ka yung nakikita natin sa mga litrato. Oh, game. Ano ba sabi ni Roque dito? Sabi ni Roque dito, suportahan natin ang kanyang desisyon. Ang ibig niyang sabihin ho dyan, mga kababayan, nandito na po, pasalubungan natin ng masigabong palakpakan si Lovely Midel. Live po ba ito? Replay tayo, ma'am. Replay muna ngayon. Okay? Suportahan natin ang kanyang desisyon. Suportahan daw si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Napapansin nyo ho, mga bossing, si Roque, parang isinasalaksak na lang at ipinipilit niya ang sarili niya sa mga Duterte. Parang nang uuto na lang po, no? Kinukumbinsi ang mga Duterte, mga kababayan. Bakit to? Biruin mo. Kung ito kung recognize siya, no? Ang dali niyang sabihin, Inday Sara o kung sino man, no, na pwedeng makapagpapasok sa akin doon para makausap ko si Tatay Digong, papasukin niyo ako. Wala pa din hong balita hanggang ngayon na nakakausap o nakapasok o nabisita na ni Harry Roque, si dating Pangulo. Ang pinakahuli ho, mga kababayan, pinagbawalan ni Kopman. Di ba ho? Oh. At parang lagi na lang pang-uuto yung ginagawa nito. Oh. Kasi ho, halata, mga kababayan, yung pakay ni Roque na nais niyang gamitin yung sitwasyon ng dating Pangulo para doon sa inaasam niyang asylum na yan. Oh, na di kalaunan ho, mga boss chief amo, sir, wala din naman po, hindi mapapagbigyan yan. Di ba, Ma'am Lovely Midel, na number 704, na naniwala na, naka-live tayo. Shout out sa iyo, madam. Oh, tuloy. Sabi niya dito, maski masakit, no? Sa aking damdamin, iboboto ko na rin si Mangga. Lang yan. Binoto mo nga, tinawag mo naman Mangga. Oh. Ganun po ba dapat, mga kababayan? Kung ikaw hindi ka naniniwala doon sa isang tao, tapos iboboto mo pa din dahil lang inendorso? Yung mga yan, ako natuto na din po ako dyan, mga bossing, no? Yung tipo bang, ayaw ko sa mga ito Kaya lang, dahil nga inendorso ni Bongbong Marcos, nandoon kasama niya doon sa unit team, iboto ko din si Roque. Nadala na ho ako sa ganun, mga kababayan. Sa Pangulong Bongbong Marcos, 100% ang tiwala ko. Doon sa mga tumatakbo, wala akong tiwala pagkatapos ng eleksyon. Tatawid lang din ho yan, mga boss chief amo, sir. No? Tatawid lang din ho yan, mga kababayan. Doon sa kabilang bakod, kapag ka mga nanalo na yan, sila Villar, sila Tolentino, lahat ho yan, mga boss. Diba? Tuloy. Sabi ni Enides TV, Idol, mema lang. Ibang topic lang, kaano-ano mo si Mia Chanco ng TNT. Sino Mia Chanco? MIA, Mia Chanco, TNT. Wala naman tayo sa Estados Unidos dito ho sa kinaroroonan natin, TNT. Kapag ka nag-TNT dito, huli agad. Kakapiranggot na isla ho ito, mga kababayan. Anyway, maski masakit sa aking damdamin, iboboto ko na rin si Mangga. Pero hindi na tayo magpapabola. Ano ba yun? Doon pa lang sa pagboto mo sa kanya, nabola ka na
Dahil yan naman po ang gusto ni Inday Sara Duterte. Ang makuha, ang boto ng mga DDS. Wapakel siya. Kahit ano ang isipin ninyo, basta makuha ang boto. O, di ba? Hoy, mangga! Biruin mo, iboboto mo, hindi mo nire-respeto. O, tawag mo mangga, hindi namin alam kung ano ibig mo sabihin dyan. Mangga ba dahil hugis mangga yung muka? Or mangga dahil sinabi ni Inday Sara Duterte na manggagamit? Di ba? When apo kabsat agpayo, takunam, baka nalaing sumulpot ti batilog ni Roque. Naku, hindi ko naintindihan, sir. Pasensya na po. No? Tagalog po. Tagalogin nyo po para maintindihan natin. Shoutout sa inyo, Sir Birador Vlog. Oh. Tuloy. Pero hindi na tayo magpapabola. Hoy, mangga, iboboto ko lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Nadala na ako sa ganong style. No? Binoto ko tong si Roque dahil po nasa unit team ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano po ang ginagawa ngayon? Kahihiyan po ng ating bayan, mga boss. Di ba? O, do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. O alam mo pala na pareho nung kapatid at hindi kayo naniniwala doon sa kapatid. Pero iboboto mo pa din, ibang klase ka, Roque. Wala kang paninindigan, di ba? Wala kang sariling desisyon mo. Para mauto mo lang yung mga Duterte, si Inday Sara Duterte, iboboto mo. Baka hindi mo nga alam yung pag-endorso lang ni Inday Sara Duterte, pagganti lang dyan kay Amy Marcos. Dahil kaaayawan lalo ng mga loyalista. Di ba? Sabi ni Chinese, pumunta ka sa Net25, makikita mo si Marcoleto. Nandun, laging tambay yun dun nag-e-explain yun sa Net25. Nag-iisa lang kayo. Biruin mo yun. Anong silbi? Ang gulo mo, Roque. Ayaw mo pala. Galit na galit ka kay Pangulong Bongbong Marcos. Tas sasabihin mo, si Amy Marcos at si Bongbong Marcos ay iisa lang ng ugali. O iisa lang ang galawan. Tapos iboboto mo. Dahil kay Inday Sara Duterte. Nauto nga kayo. Di ba? Ganon nga kayo kauto-uto. Ang mangga, hindi po pwedeng magbunga ng santol. Si Roque talaga, bumabanat. Alam nyo, hindi na ho natin maintindihan yung ugali ni Roque. Tingin ko ho to, dala na din po ng stress. Biruin mo, tingnan mo, bago mahal na araw, nasampahan pa ng kaso. At yung kaso na yon, mga kababayan, tingin ko, yun ang magiging susi sa pag-uwi o pagpapabalik kay Harry Roque. Mga kababayan, huwag kang mag-alala, Roque. Kapag yung kaso na yun, umakyat na at meron ng warrant of arrest, at tingin ko, pwede na makipag-ugnayan, makipagtulungan sa Interpol ang ating gobyerno. Kasabay nung pagpapatunay nila doon sa asylum na hinihingi mo na hindi ka ginigipit ng taong bayan, hindi ka ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas, di ba? Sabay ang pag-uwi mo. Pag-uwi mo sa Pilipinas, sasalubong sa iyo si General Torre. At idadaling ka ni Torre doon sa walang humpay na mga naka-topless. Di ba favorite mo yung topless-toplesan? Lagi kang nagpapatopless. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronel Yang. At doon din, madami kang lilinisin na tubo. Ha, Roque? Ganun, paglinis ng tubo, di ba? Ibig ko sabihin, kasi di ba sa loob ng kulungan, mga kababayan, yung mga preso po ang naglilinis nung kanilang pasilidad, no? Meron pong mga lababo diyan na kinakalawang na po yung mga tubo, mga kababayan, sila din po ang naglilinis doon. Yung mga CR nila, sila din po ang naglilinis doon, mga boss chief amo, sir. Kaya magsasawa si Roque, kalilinis ng tubo doon, mga kababayan.
Yun nga, no, yung mga inidoro, magsasawa si Roque sa mga nakatopless doon, 'di ba? Sabi ni Martinez Ferrer, Mark, bakit vlog mo paulit-ulit ka? Paulit-ulit din po kayong nanonood eh. Paulit-ulit lang din yung mga kandidato paulit-ulit lang din yung mga politiko, no? Yun din ang iba-vlog natin. Kung ano yung sinabi nila nung araw na yan. Kailan ba to? Kailan yan? April 14. April 14. Di ba? Yan yung mga sinabi nila eh. Tubo ng Inidoro, Boss Mark. Yun nga po, Ma'am Lynn Mariano. Di ba? Kapag kayong naramdaman nyo, mga DDS, ulit na naman si Mark. Ito na naman, Paul. Di labas. Ganun kasimple yon. Narinig ko na yan. Pinag-usapan na kahapon yan. Yun yung ano niya eh. Yun yung, ano tawag dito mga kababayan? Yung kanilang PIDEA leak eh. Ilang buwan umabot yun. Tapos yung kanilang Pulburon video, 2 taon pinaulit-ulit ni Maharlika. Kayo naman, ang galing ni Maharlika. Ang galing. Uto-uto kayo ng 2 taon. Di ba? Isang sulit nga. Sulit! Para sa mga DDS. Sulit!